May mga kwento na akala ng karamihan ay alam na nila, ngunit sa mas malalim na pagsusuri, lumilitaw ang mga nakakagulat na detalye. Ang buhay ni Maria, ang babaeng pinili upang maging ina ni Jesus, ay isa sa mga kwentong ito. Ginagalang na milyon-milyon, ang kanyang landesin ay puno ng pambihirang mga sandali, mula sa pagdalaw ng anghel hanggang sa mga misteryosong pagpapakita sa loob ng maraming seglo. Ngunit may isang tanong na bihirang itanong, paano nga ba nagtapos ang kanyang buhay sa lupa? Namatay ba si Maria tulad ng ibang tao o may nangyaring kakaiba sa kanya? Sa paglipas ng kasaysayan, lumitaw ang iba't ibang ulat tungkol sa huling mga araw ni Maria. May ilang tradisyon na nagsasabing namatay siya ng mapayapa, at may iba namang naniniwala na hindi niya naranasan ang kamatayan gaya ng alam natin. Ano ba talaga ang nangyari? Ang babaeng nagluwal sa anak ng Diyos ba ay iniligtas mula sa pagkabulok ng katawan? At higit pa, bakit may napakalaking misteryo sa paligid ng sandaling ito? Habang ang pagpapako kay Jesus sa cross ay detalyado sa Biblia, ang huling kapalaran ni Maria ay tila napapalibutan ng mga lihim at alama. Kung palagi mong inakala na alam mo na ang lahat tungkol kay Maria, maaring malapit ka ng magulat. Mayroong ilang mga hindi gaanong kilalang katotohanan tungkol sa kanyang buhay at kamatayan na hindi pa naririnig na marami. Sa bidyong ito, maunawaan mo kung bakit hindi natatapos sa ordinaryong paraan ang kanyang kwento at kung ano ang kahulugan nito para sa milyon-milyong tao sa buong mundo hanggang ngayon. Ngunit bago tayo magpatuloy, tiyakin mong nakasubaybay ka na sa channel at naka-activate ang mga notification. Para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na video. Dahil ginawa ang mga ito lalo na upang tulungan kang palakasin ang iyong espiritualidad at pananampalataya. Si Maria ay hindi lamang isang tauhan sa Biblia, naging isang sagisag siya ng pananampalataya na tumatawid sa mga saglo at kultura. Ang kanyang imahe ay iginagalang na milyon-milyong tao sa buong mundo, hindi bilang isang malayong karakter mula sa isang lumang aklat, kundi bilang isang buhay na presensya sa kabanalan na marami. Isinasalaysay ang kanyang kwento sa mga simbahan, altar, at maging sa mga pagpapakita na tumatak sa buhay ng mga mananampalataya. Ngunit ano ang nagtatangi kay Maria bilang isang napaka-espesyal na tauhan? Sa huli, marami namang babae sa Biblia, ngunit wala ni isa ang katulad ng kanyang kahalagahan. Malaking bahagi nito ay dahil sa kanyang papel sa kasaysayan ng kaligtasan, isang babaeng piniling maging ina ni Jesus, ngunit higit pa roon, naging ina siya ng sangkatauhan. Mula pa noong unang mga saglo ng Kristyanismo, inalala si Maria ng may malalim na pagpipitagan. Sa mga konseho ng simbahan, gaya ng sa Efeso noong taong 431, opisyal na kinilala ang kanyang titulo bilang Ina ng Diyos na lalo pang nagpatibay sa kanyang teolohikal na kahalagahan. Ngunit lampas pa rito ang debosyong ito sa mga formalidad ng relihiyon. Para sa marami, si Maria ang ina na tumatanggap, nagpoprotekta at namamagitan. Ilang taon na ba ang humingi na aliw sa paanan ng kanyang larawan, humihiling ng tulong sa mahihirap na sandali? Hindi nagkataon na sa iba't ibang kultura ay inilarawan siya bilang siya na nakaunawa ng sakit at nagbibigay ng pag-asa. Kawili-wili, hindi lamang sa Katolikong Kristyanismo nakasentro ang kanyang impluensya. Sa Islam, halimbawa, mayroon ding espesyal na papal si Maria. Siya ang nag-isang babae na binanggit sa pangalan sa Quran at inilarawan bilang isa sa mga pinakamalinis at pinagpala sa lahat. Patunay ito na lampas sa mga hangganan ng relihiyon ang kanyang kahalagahan. Napakalaki ng kanyang epekto na kahit sa mga lugar kung saan hindi nangingibabaw ang Kristyanismo, ang kanyang pangalan at imahe ay pumupukaw pa rin ng paggalang at paghanga. Kung tutusin, taglay ng kanyang kwento ang kapangyarihang hindi kumukupas sa paglipas ng panahon. Ngunit si Maria ay hindi lamang isang simbolo ng pagsamba, siya rin ay isang huwaran ng katapangan at pagsunod. Nang magpakita ang anghel sa kanya at ipahayag na siya ang magiging ina ng tagapagligtas, maari sana siyang natakot o tumanggi. Sa halip, tinanggap niya ang kanyang tungkulin na may kababaang loob at pagtitiwala. Kung isipin natin, ilang beses ba tayong nahaharap sa mga di inaasahang pagsubok at natatakot sa kung ano ang susunod? Ipinapakita ni Maria na kayang lampasan ng pananampalataya ang anumang pag-alinlangan. Ang ugnayan sa pagitan ni Maria at ng kanyang anak ay isang bagay na lubos na humahaplos sa mga mananampalataya. Mula sa mga unang sandali hanggang sa pinakamabigat, gaya ng pagpapako sa cross, nandoon siya, maingat na sinusundan ang kapalaran ni Jesus. Ang bigkis sa pagitan ng ina at anak ay higit pa sa biological, ito ay spiritual, malalim at walang hanggan. Hindi nakapagtataka na kahit ngayon, milyon-milyong tao ang lumalapit sa kanya sa panalangin, na para bang humahanap ng kandungan na isang mapagmahal na ina. At dahil dito, nananatiling buhay ang kanyang presensya sa mga santuaryo, mga peregrinasyon, at di mabilang na mga patotoo ng pananampalataya.
Bawat pagpapakita, bawat milagro na iniugnay sa kanya ay higit pang nagpapatatag ng kanyang kaugnayan sa mga mananampalataya. Hindi lamang si Maria isang figura na nakaraan, kundi isang taong ang impluensya ay humuhubog sa kasalukuyan at patuloy na magbibigay inspirasyon sa mga susunod pang henerasyon. Ngunit ang kanyang pangalan, Maria, ay may taglay ding natatanging kahulugan, at ang pag-unawa sa pinagmulan nito ay maaring maghayag na marami tungkol sa kadakilaan ng katauhang ito. Ano nga ba talaga ang ibig sabihin nito? Ang pangalang Maria ay umalingaunggaw sa paglipas ng mga saglo na may lakas na hindi taglay ng karamihan. Ngunit naitanong mo na ba kung ano ang kahulugan sa likod nito? Iba't ibang tradisyon at mga iskolar ang nagsasabing ang pangalang Maria ay nagmula sa wikang Hebreo na Miriam, na maaring mga hulugang makapangyarihang ginang, minamahal ng Diyos o maging karagatan ng kapaitan. Maaring magkaroon na maraming antas ng kahulugan ang isang pangalan, at sa kaso ni Maria, tila akma ang bawat pagpapakahulugan sa kanyang kwento. Bilang isang babaeng hinarap ang napakaraming pagsubok ngunit na natiling matatag, hindi mahirap maunawaan kung bakit mabigat ang dulot na spiritual na pahiwatig ng kanyang pangalan. Ang kahulugan ng karagatan ay hindi maaring maging mas angkop pa. Ang karagatan ay malawak, malalim at kung minsan ay misteryoso, katulad ng papel ni Maria sa pananampalatayang Kristiyano. Kung paanong ang tubig ay pumapalibot at nagbibigay buhay, kumakatawan si Maria sa pagtanggap at kalinga, ngunit pati na rin sa kalawakan ng kanyang misyon. Para sa maraming mananampalataya, nakikita siya bilang isang pangkalahatang ina, na ang mga panalangin at pamamagitan ay parang mga alon na umaabot sa bawat sulok ng mundo. Kapansin-pansin na ang isang simpleng pangalan ay maaring maglaman ng napakaraming simbolismo, ngunit sa kaso ni Maria, para bang salamin lamang ito ng kadakilaan ng kanyang kwento. Subalit may naniniwalang maaari ring mga hulugan ang pangalang Maria ng rebelde, na maaring mukhang kakaiba sa unang tingin. Gayunman, kung isa sa alang-alang ang kanyang buhay, may katuturan ito. Hinamon niya ang mga nakagawian nang pumayag siyang gawin ang isang bagay na magbabago hindi lamang ng kanyang buhay, kundi pati na rin ng buong sangkatauhan. Isang payak na dalaga mula sa isang dikilalang nayon, piniling maging ina ng tagapagligtas. Sa isang panahon kung saan kaunti lamang ang karapatan ng mga kababaihan na pumili ng kanilang sariling kapalaran, tinanggap ni Maria ang kanyang misyon ng buong tapang at walang pag-aatubili. Kung hindi yon may tuturing na tanda ng lakas at determinasyon, ano pa kaya? At higit pa sa mga banal na kasulatan ang naabot ng kanyang kahalagahan. Ang pangalang Maria ay nakarating sa lahat ng sulok ng mundo, tumatawid sa mga kultura, wika at panahon. Sa kasalukuyan, ito ay isa sa mga pinakakaraniwang pangalan sa kasaysayan, ginagamit ng mga reyna, mga santa, mga pinuno, at milyon-milyong kababaihang sa isang paraan o iba pa ay sumasalamin sa lakas at lambing ng pambihirang tauhang ito. Napansin mo na ba kung paano naririnig ang pangalang Maria sa napakaraming tahanan, maging bilang pangunahing pangalan, bahagi ng isang pinagsamang pangalan o sa debosyon? Hindi yon nagkataon lamang. Isa yon sa mga palatandaan na hindi mapasusubali ang impluensya niya. Bukod pa rito, ipinakikita rin ng paraan ng pagbigkas at pagtrato sa kanyang pangalan ang paggalang na inilalaan sa kanya. Sa iba't ibang wika, nagkaroon ang pangalang Maria ng mga bersyong nananatiling tapat sa kahulugan nito habang umaangkop sa lokal na tradisyon. Sa wikang Espanyol, Mara. Sa Italiano, Maria. Sa Ruso, Maria. At iba pa, na laging pinananatili ang pinakadiwa ng pangalang tumatawid sa mga saglo na may parehong lakas at paghanga. Ngunit ang tunay na nagpapanatili kay Maria sa alaala ay hindi lamang ang kanyang pangalan, kundi kung ano ang kinakatawan nito. Hindi lamang ito tungkol sa tunog ng salita, kundi ang kwento sa likod nito. At kung may anumang nagbibigay kahulugan sa pangalang Maria, ito ay ang paraan kung paano siya pinili ng Diyos para sa isa sa pinakamalaking misyon na naitala sa kasaysayan ng sangkatauhan. Ang maging ina ng Mesyas ay hindi lamang isang karangalan, kundi isang responsibilidad na babago hindi lang sa kanyang buhay, kundi pati na rin sa buong kasaysayan ng pananampalataya. At ito ang sandali ng pagpapahayag ng Anghel Gabriel na nagmarka sa simula ng lahat. Sa katunayan, paano tumugon si Maria nang malaman niyang siya ang magiging ina ng tagapagligtas? Nang magpakita ang Anghel Gabriel kay Maria, malapit nang mabago magpakailanman ang mundo. Isipin mo, isang payak na dalaga, walang yaman o mataas na katayuan sa lipunan, na nakatanggap na mensaheng magkakaloob ng bagong landas para sa sangkatauhan. Magalak ka, napupuno ng grasya, sumasayo ang Panginoon, wika ng anghel. Ngunit ano nga ba ang tunay na kahulugan ng pagiging punang grasya? Hindi yon simpleng magandang pagbati, ito ay pagkilala na hinirang na si Maria ng Diyos bago pa man siya isilang, inihanda para sa isang natatangi at di pangkaraniwang misyon. Maaring tumanggi si Maria.
Kung tutusin, ang balitang magkakaroon siya ng anak nang hindi nakisalamuha sa sinumang lalaki ay hindi lamang nakagugulat, nakapipinsala pa. Sa kultura ng mga Judyo noon, ang isang babaeng nabubantis ng walang asawa ay maaring batuhin hanggang mamatay. Ngunit sa halip na mag-alinlangan o humingi ng paliwanag, sumagot lamang si Maria, narito ang alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang iyong sinabi. Hindi yon galing sa isang taong tanggap lang ng tanggap, kundi mula sa isang babaeng lubos ang tiwala sa plano ng Diyos, anuman ang kahinatnan. At sa gayon, si Maria ay naging unang buhay na tabernakulo sa kasaysayan, dalangin sa kanyang sinapupunan ang mismong anak ng Diyos. Simula sa sandaling yon, hindi na magiging karaniwan ang kanyang buhay. Ngunit pansinin ang isang mahalagang detalye, hindi lang tinanggap ni Maria ang kanyang misyon, isinabuhay niya ang bawat yugto nito na may kababaang loob at pagsasakripisyo. Hindi siya humingi ng pagkilala, hindi niya inangkin ang anumang kaluwalhatian para sa kanyang sarili. Nanatili siyang tahimik, ngunit taglay ang isang presensyang napakalakas anupat naging isa siya sa mga haligi ng pananampalatayang Kristiyano. Hindi napapansin na marami na si Maria ang unang alagad ni Jesus. Bago pa dumating ang mga disipulo, bago ang mga apostol, bago may naniwala sa misyon niya, nandoon na siya, matatag, inaalagaan at binabantayan ang magiging tagapagligtas ng mundo. Hindi nakapagtataka na, nang maglaon sa kasalan sa Kana, siya ang humiling kay Jesus na gawin ang kanyang unang milagro. Hindi lang naniniwala si Maria sa kanyang anak, alam niya kung sino siya at naunawaan ang kadakilaan ng tungkulin nito sa kasaysayan. At kung may isang bagay na itinuturo sa atin ni Maria, ito ay ang katotohanan ang pagsabi na, sa Diyos ay maaring magpabago ng lahat. Ilang beses ba tayong nangingimi sa harap ng mga pagsubok dahil sa takot sa hindi natin alam? Ipinapakita sa atin ni Maria na kapag may pagtitiwala, kaya nating lampasan ang inaakala nating hangganan. Ang kanyang banal na gampanin ay hindi lang ang ipanganak ang anak ng Diyos, kundi ang maging halimbawa ng buhay at matatag na pananampalataya. Ngunit hindi rito nagtapos ang kanyang misyon. Sinamahan ni Maria si Jesus sa masasayang sandali at maging sa pinakamahirap na yugto. Hindi nagwakas ang kanyang pagmamahal bilang ina sa kabataan ni Kristo. Umabot ito hanggang sa cross, kung saan nanatili siyang matatag sa gitna ng pagdurusa ng kanyang anak. Isa ito sa pinakamabigat at pinakamasidhing tagpo sa Biblia, si Maria sa paanan ng cross, nasasaksihan ang sakit ng hindi umaalis ni isang sandali. At sa kalagayang Diyon matatagpuan natin ang isa sa pinakamalalim at pinakamasidhing pahayag ng pananampalatayang Kristiyano. Ano nga ba ang naging kahulugan para kay Maria na naroon sa sandali ng pagpapako sa cross? Walang ina ang dapat makakita sa pagkamatay ng kanyang anak, lalo na sa napakabrutal na paraan tulad na nangyari kay Jesus sa cross. Ngunit naroon si Maria, hindi inilihis ang kanyang paningin, hindi tumakas sa pagdurusa. Isipin ang hindi masukat na sakit na makita ang taong inalagaan sa sinapupunan, pinalaki ng may pagmamahal at sinamahan sa kanyang misyon, na hinatulang mamatay ng hindi makatarungan, ininsulto at ipinako sa cross. Maaring hindi kayanin ng sinumang tao ang makasaksi sa gayong kalupitan, subalit nanatili si Maria. At ang simpleng presensyang yon ay nagsasabing lahat. Maari sana siyang nagtago, iniwasan ang kakilakilabot na tagpo, o sinubukang protektahan ang sarili laban sa sakit. Ngunit hindi. Nanatili si Maria sa paanan ng cross, nakatayo, nakatingin sa kanyang anak, tinatanggap ang bawat saglit ng pagdurusang yon. Hindi yon basta pagsama lang sa isang pangyayari, ito ay isang tahimik na patotoo, isang pagpapahayag na hindi matitinag na pagmamahal ng isang ina. At narito ang isang detalyeng bihirang mapansin, habang tumakas ang mga alagad dahil sa takot, siya ay nanatiling matatag doon. At bigla sa gitna ng sakit, tumingin si Jesus kay Maria at kay Juan, ang alagad na minamahal niya, at sinabi, "Babay, narito ang iyong anak. Anak, narito ang iyong ina." Hindi lamang ito simpleng pag-alala ni Jesus sa kanyang ina, ito ay isang makapangyarihang kilos na nagtatakda na mas malawak pang pangyayari. Sa sandaling yon, hindi na lang ina ni Jesus si Maria. Naging ina siya ng lahat ng Kristiyano, ang ina ng sangkatauhang espiritual. Ang lalong nagpapatibay sa sandaling ito ay ang katahimikan ni Maria. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagalit, hindi siya humingi ng paliwanag. Nagdusa siya ng tahimik, tulad ng maraming ina na nakikitang dumaranas ng paghihirap ang kanilang mga anak at wala silang magawa. Ipinakikita nito ang kanyang kadakilaan, ang kanyang inner strength. Ipinapakita ni Maria na ang tunay na pananampalataya ay hindi lamang kagalakan at biyaya, minsan, ito ay ang pagpapatatag kahit tila bumabagsak ang lahat. At dito tayo mapapaisip, ilang beses ba tayong dumaan sa matitinding pagsubok at questioning ang lahat? Ilang beses ba nating tinitingala ang langit at nagtatanong, bakit? Si Maria, sa pinakamahirap na sandali ng kanyang buhay, pinili niyang magtiwala.
Hindi siya nagtanong, hindi siya nawalan ng pag-asa. At marahil ito ang dahilan kung bakit napakaraming tao ang lumalapit sa kanya sa oras ng paghihirap, dahil alam nilang naunawaan ni Maria ang sakit ng higit kaninuman. Matapos ang kamatayan ni Jesus, hindi naglaho si Maria. Nagpatuloy siyang kasama ng mga alagad, pinalalakas sila sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya, isang halimbawa ng katatagan. Ang kanyang presensya sa cross ay hindi pagtatapos ng kanyang misyon, ito ang simula ng isang bagong papal. Naging sagisag siya ng pag-asa, ng pamamagitan, ng isang inang kailanmay hindi iwan ang kanyang mga anak, gaano man kahirap ang panahon. Dahil dito, sa paglipas ng mga saglo, binigyang papuri si Maria sa iba't ibang kaparaanan, tumanggap ng mga titulo at debosyon na sumasalamin sa kanyang papal sa kasaysayan ng pananampalataya. Ngunit bakit napakaraming pangalan at titulo? Ano ang nasa likod ng ganoong pagpaparangal? Hindi lamang siya inaalala, siya ay iginagalang na milyon-milyong mananampalataya sa buong mundo. Ngunit hindi ito isang hungkag o walang saysay na pagsamba. Bawat titulong iniugnay sa kanya ay may malalim na kahulugan, sumasalamin sa kanyang papal bilang ina, tagapamagitan, at reyna. Nuestra Senora de Fátima, Nuestra Senora de Lourdes, Nossa Senhora Aparecida, napakaraming pangalan, napakaraming pagpapakita ng isang katauhan. Ngunit bakit ito nangyayari? Ano ang nagtutulak sa iba't ibang kultura upang makita si Maria sa napakaraming magkakaibang anyo, nang hindi nawawala ang kanyang diwa? Ang totoo, hindi lamang si Maria isang relihiyosong simbolo. Para sa marami, isa siyang tunay na presensya, isang nilalapitan sa pinakamatinding sandali. At ang ugnayang ito ay lampas sa hangganan ng kultura at heograpiya. Sa Brazil, halimbawa, itinuturing si Nossa Senhora Aparecida bilang inang tagapagtanggol ng bayan. Sa Portugal, sa Fátima, ito'y lugar ng mga milagrong kinasasangkutan ng kanyang pagpapakita. Sa Mexico, si Guadalupe ay naging sagisag ng pagkakakilanlan at paglaban. Bawat titulo ay hindi lang ibang pangalan, ito ay paraan ng pagpakita ni Maria sa buhay ng mga tao. At marahil isa sa pinakamahalagang titulo ay Ina ng Awa. Kung may isang bagay na nagpapakilala kay Maria, ito ay ang habag. Mula nang tanggapin niyang maging ina ni Jesus, dinampanan niya ang papel ng pag-aruga at pamamagitan. Kaya naman napakaraming mananampalataya ang dumudulog sa kanya sa panalangin, humihingi ng kalinga at proteksyon. Sapagkat sino pa ang lubos na makaunawa sa ating paghihirap kundi ang nakakita sa sariling anak na magdusa at mamatay. Isa pang napakahalagang titulo ay Reyna ng Langit. Maraming nagtatanong, bakit tinatawag na Reyna si Maria? Hindi ba't si Jesus ang tunay na hari? Ngunit sa kaugalian ng mga Judyo, may natatanging papal ang ina ng hari sa kaharian. Siya ang Reyna Ina, siyang mamamagitan sa bayan para sa hari. Kung si Jesus ang hari ng mga hari, natural lamang na bilang kanyang ina, si Maria ay nasa kagalang-galang na posisyong ito, hindi bilang isang diyosa, kundi bilang isang makapangyarihang tagapamagitan. At mayroon ding mga tumatawag sa kanya na tala ng dagat, na tumutukoy sa kahulugan ng kanyang pangalan at sa papel niya sa pananampalatayang Kristiyano. Kung paanong ang mga bituin ang gumagabay sa mga mandaragat noong unang panahon, nakikita si Maria bilang gabay ng mga mananampalataya sa gitna ng mga bagyo ng buhay. Ang kanyang halimbawa ng pananampalataya at pagsunod ay nagsisilbing ilaw para sa mga naghahanap ng tamang landas sa kabila ng kahirapan. Ngunit marahil ang pinakamaganda at pinakamakabuluhang titulo ay simple lang, Ina. Hindi malayo at hindi maabot na figura si Maria, bagkus para sa mga naniniwala, isa siyang mapagmahal na ina, laging handang kumalinga, makinig at mamagitan. At ang papal na ito ay hindi nagtatapos sa mga titulo, umaabot ito sa kanyang sariling angkan, na nagugnay sa kanya ng direkta sa kasaysayan ng bayan ng Israel. Kung ganoon, kabilang nga ba si Maria sa sambahayan ni David? Kung si Jesus ay inapo ni David sa pamamagitan ni Jose, ano ang papal ni Maria sa angkang ito? Ang angkan ni Jesus ay palaging isang mahalagang paksa, sapagkat ayon sa mga sinaunang propesya, ang Mesyas ay magmumula sa sambahayan ni David. Ngunit may isang detalye na nakakapukaw ng kuryosidad na marami. Kung si Jose ay ama lamang ni Jesus sa pamamagitan ng pag-ampon, paano niya mamamana ang angkang ito? Posible bang bahagi rin si Maria ng angkang ito? Ipinakikita sa atin ng Biblia ang dalawang talaangkanan ni Jesus, isa sa Ebanghelyo ni Mateo at isa pa sa Ebanghelyo ni Lucas. Ang kay Mateo ay sumusunod sa lahi ni Jose, na nagpapakita na sa legal na paraan, sa pamamagitan ng pag-ampon, si Jesus ay inapo ni David. Gayunman ang talaangkanan sa Lucas ay medyo nadiba at, ayon sa ilang dalubhasa, maaring kumatawan sa lahi ni Maria. Ibig sabihin, bukod sa legal na ugnayang dala ni Jose, mayroon ding ugnayang biological si Jesus kay David sa pamamagitan ng kanyang ina. Ngunit may isang kawili-wiling katotohanan,
Kahit hindi tuwirang nagmula si Maria sa sambahayan ni David, kabilang pa rin siya sa bayang Judyo, kaya bahagi din siya ng pangakong mesyaniko. Sa madaling salita, hindi nakabatay ang kanyang papel sa isang titulo ng talaangkanan, kundi sa pagpili sa kanya ng Diyos upang dalhin ang tagapagligtas sa mundo. Nagpapahiwatig ito ng isang malalim na aral, hindi limitado ang Diyos sa mga panuntunang pantao. Pinipili niya ang mga may pusong handa para sa kanyang misyon, anuman ang kanilang kalagayan. At kahit pa si Jose ay ama lamang ni Jesus sa pamamagitan ng pag-ampon, hindi nito nababawasan ang kanyang kahalagahan sa kasaysayan. Sa kulturang Hadyo, kasing halaga ng biolohikal na lahi ang pag-ampon. Ibig sabihin, kinilala si Jesus ng legal bilang tagapagmana ng angkang nagmula kay David. At si Maria, nang tanggapin niya ang kanyang misyon, ay naging tiyak na ugnayan sa pagitan ng pangako at katuparan nito. Pinagninilay din tayo nito sa isang mas malawak na usapin. Gaano kadalas nating pinahahalagahan lamang ang mga kaugnayang nakabatay sa dugo, nang hindi na pagtatanto na ang tunay na koneksyon ay galing sa puso. Hindi lamang kasal ang nagbuklod kina Maria at Jose, pinag-isa sila na mas mataas na layunin. Ganoon din sa atin. Hindi lagi ang mga ugnayang minamana ang pinakamahalaga, kundi ang binubuo natin sa pamamagitan ng pag-ibig at pananampalataya. At kung pag-usapan ang mga banal na layunin, may isang sandali sa buhay ni Maria na natatangi, ang kanyang pag-akyat sa langit. Hindi katulad ng ibang tao, itinuturo ng tradisyong Kristiyano na hindi dumaan si Maria sa pagkabulok ng katawan. Ngunit paano ito nangyari? Ano ba talaga ang alam natin tungkol sa pag-akyat ni Maria? Ang kamatayan ay hindi maiiwasan ng sinuman, subalit ayon sa tradisyong Kristiyano, iba ang naging kahahantungan ni Maria. Sa halip na dumaan sa pagkabulok ng katawan, tulad ng normal na nagaganap sa tao, inakyat si Maria sa langit ng buong katawan at kaluluwa. Ang pangyayaring ito, na tinatawag na Asyuno de Maria, ay isa sa pinakadakilang hiwaga ng pananampalataya at opisyal na itinuring na dogma ng Simbahang Katolika noong 1950 sa pamamagitan ni Papa Pio XI. Ngunit saan nagmula ang paniniwalang ito? Bagamat hindi tuwirang binabanggit ng Biblia kung ano ang nangyari kay Maria matapos ang kamatayan ni Jesus, naniniwala na ang mga unang Kristiyano na hindi nanatili sa lupa ang kanyang katawan. Mula pa noong unang mga saglo, may mga kuwento at sulatin na nagsasabing walang laman ang kanyang libingan at inakyat sa langit ang ina ng Diyos. Makatuwiran ito kung isipin natin ang ginampanan niyang papal. Bilang ina ng Diyos na nagkatawang tao, may saysay na hindi niya naranasan ang pagkabulok ng katawan. Nagdadala rin na malalim na kahulugan ang Asyuno. Kung inakyat sa langit si Maria, kumakatawan ito sa tagumpay ng sangkatauhan laban sa kasalanan at kamatayan. Ang buong buhay niya ay halimbawa ng katapatan at pagsunod sa Diyos, at ang kanyang pag-akyat sa langit ay itinuturing bilang gantimpala sa kanyang lubos na pagtalima. Subalit higit pa roon, ipinagpapatuloy ni Maria ang kanyang misyon bilang tagapamagitan, hindi lamang bilang espiritu, kundi sa ganap niyang presensya sa langit. Isa pang kahangahangang bagay ay kung paano kumalat ang paniniwalang ito sa mga mananampalataya, maging bago pa ito naging opisyal na turo. Sa loob ng maraming seglo, ipinagdiriwang at kinikilala na sa tradisyong Kristiyano ang Asyuno, lalo na sa silangan at sa kanluran. Kung nagtagumpay si Jesus laban sa kamatayan at umakyat sa langit, bakit hindi magkakaroon ng kahalintulad na kapalaran ang kanyang ina, na kasakasama niya sa lahat ng sandali? Marami ring nagtatanong, namatay ba si Maria bago siya inakyat sa langit? Sinasabi ng ilang tradisyon ang tungkol sa Dormio de Maria, na nagpapahiwatig na maaring nakatulog lang siya bago itinaas sa langit. Naniniwala naman ang iba na naranasan niya ang kamatayan, subalit sa isang lubos na nadibang paraan, walang pagdurusa o pagkabulo. Alinman ang paniwalaan, isa ang diwa, hindi iniwan si Maria upang manatili sa lupa, kundi dinala siya sa piling ng Diyos na nagpapakita na ang langit ay hindi isang napakalayong lugar, kundi isang patutunguhang maaring makamit ng mga nabubuhay sa grasya. At hindi dito nagtatapos ang kwento ni Maria. Nananatili ang kanyang papel sa pananampalatayang Kristiyano hanggang gayon, lalo na sa pamamagitan ng kanyang mga pagpapakita sa paglipas ng mga saglo. Mula Fatima hanggang Guadalupe, di mabilang na mga ulat ang nagsasabing patuloy siyang nagpapakita, nagbibigay ng mga mensahe, milagro, at palatandaan para sa mga humihingi ng kanyang tulong. Ngunit ano nga ba ang ibig sabihin ng mga pagpapakitang ito? Ito ba isang banal na panawagan? Isang patunay na patuloy na kumikilos si Maria sa kasaysayan ng sangkatauhan? Sa paglipas ng kasaysayan, kumalat sa buong mundo ang mga ulat ng mga pagpapakitang Marianas na nag-iwan ng bakas ng pananampalataya, hiwaga at mga himala. Mula sa mga mapagkumbabang magsasaka hanggang sa mga papa at mga hari, milyon-milyong tao ang nagsasabing naranasan nila ang presensya ni Maria sa di pangkaraniwang mga paraan.
Ngunit ano nga ba talaga ang kahulugan ng mga pagpapakitang ito? Magatanda ba ito mula sa Diyos, magakagyat na mensahe para sa sangkatauhan, o karaniwang magkakasunod na pangyayari lamang na binigyang kahulugan ng may debosyon? Isa sa mga pinakamatinding pangyayari ay naganap noong 1531 sa Mexico, nang isang katutubo na nagngangalang Juan Diego ang nagsabing nakita niya si Maria sa tuktok ng Bandok Tepeya. Ang wari karaniwang ulat na isang mistikong pangitain ay naging hindi mapasusubalian na, sa harap ng isang obispong may pag-alinlangan, binuksan ni Juan ang kanyang balabal at lumantad ang imahe na mahal na Birhen ng Guadalupe na nakalimbag sa tela. Makalipas ang maraming seglo, hindi pa rin may paliwanag ng agham kung paano lumitaw ang naturang imahe ni kung bakit nanatiling buo ang balabal sa mahabang panahon. Napakalaki na naging epekto ng pagpapakitang ito kaya naging isa sa pinakamalalaking santuaryo sa mundo ang Guadalupe, dinarayo taon-taon na milyon-milyong peregrino. Isa pang kahangahangang pangyayari ay naganap sa Lourdes, Pransya, noong 1858. Isang batang magsasaka na nagngangalang Bernadette Saubiraos ang nagsabing nakita niya si Maria sa isang yungib, kung saan inatasan siyang hukayin ang lupa. Mula roon ay lumitaw ang isang bukal ng tubig na, hanggang gayon ay itinuturing na milagroso. Patuloy na dumarami ang mga ulat ng hindi may paliwanag na pagpapagaling, at maraming doktor mula sa iba't ibang bahagi ng mundo ang bigong maghanap na makatwirang paliwanag sa karamihan sa mga milagro na iniugnay sa Lourdes. Ang pinakakapansin-pansin. Hindi nakapag-aral si Bernadette, subalit nagawa niyang ilahad ng tumpak ang ilang malalim na teolohikal na detalye na hindi niya maaring natutunan ng mag-isa. At sino ang makalilimot sa Ftima, sa Portugal, kung saan noong 1917 ay 3 batang pastol ang nagsabing nagkaroon sila ng mga pagtatagpo kay Maria? Nagsimula ito bilang payak na mga salaysay ng mga bata, subalit nangyari ang di inaasahang paglawak ng pangyayari ng, sa harap ng humigit kumulang 70,000 tao, naganap ang tinatawag na milagro ng araw. Ang araw ay tila umikot sa langit, nagpalit-palit ng kulay, at para bang lumapit sa lupa, isang pangyayaring nasaksihan hindi lamang ng mga mananampalataya kundi pati mga nagdududa, mamamahayag at siyentipiko. Higit pa roon, ang mga mensahe ng Ftima ay nagbigay ng pahiwatig sa ilang pangyayari sa kasaysayan na nagkatotoo sa kalaunan, kabilang na ang mga digmaan at paghusig sa relihiyon. Ano ang pinag-isa ng mga pagpapakitang ito? Sa lahat ng ito, hindi dumating si Maria upang humiling ng pagsamba sa kanya, kundi upang manghikayat sa pagbabalik loob, sa pananalangin at sa pakikipagkasundo sa Diyos. Kadalasan, may mga babala ang kanyang mga mensahe ukol sa mahihirap na panahon, ngunit palagi itong may kasamang pag-asa. Nagpapakita siya hindi sa mga makapangyarihan, kundi sa mga mapagkumbaba at may simpleng puso, waring pinapaalala na hindi kailangan ng mga titulo o kayamanan ang pananampalataya, kundi pagsuko at pagtitiwala. At ang pinakamahalaga ay hindi lang nakaraan ang mga pagpapakitang ito. Hanggang gayon, may mga ulat pa rin na mga bagong pagpapakita sa iba't ibang bahagi ng mundo, ang ilan ay opisyal na kinilala ng simbahan, samantalang ang iba naman ay nananatiling misteryoso. Para sa mga nananampalataya, malinaw na senyales ang mga pagpapakitang ito na patuloy na inaalagaan ni Maria ang kanyang mga anak. Para sa mga nag-alinlangan, ito ay mga alamat na pinalaki ng debosyon ng mga tao. Ngunit isang bagay ang totoo, nananatiling buhay si Maria sa kasaysayan, nagbibigay inspirasyon, gumagabay at umaaliw sa mga dumudulog sa kanya. Ngunit kung may isang bagay na kakaunti ang talagang may alam, ito ay kung paano nagtapos ang buhay ni Maria sa daigdig. Paano nga ba namatay ang Birheng Maria? Ano ang nasa likod ng kwentong hindi alam na marami? Kung narating mo ang puntong ito, kaibigan, mag-iwan ka sa mga komento ng Yutenho upang malaman ng lahat na isa kang pinagpala na alam na may natatanging plano ang Diyos para sa iyo. Ngayong alam mo na ang tunay na kwento tungkol sa buhay at kamatayan ng Birheng Maria, isang tanong ang lumulutang, ano ang kahulugan nito para sa iyo? Hindi ba't ang pananampalatayang ipinamalas ni Maria sa bawat yugto ng kanyang paglalakbay ay isang makapangyarihang halimbawa sa ating lahat? Sa isang mundong napakaraming naghahanap ng kasagutan at kahulugan, itinuturo sa atin ng kwento ni Maria ang tungkol sa tiwala, pagsuko, at katiyakang may mas mataas na kapangyarihang gumagabay sa lahat. Subalit handa ba tayong isabuhay ang pananampalatayang ito sa tunay na paraan? O madalas ba nating hayaang manaig ang pagdududa at takot? Hinarap ni Maria ang mga pagsubok na marahil ay tatanggihan ng karamihan sa atin. Gayunman, pinatutunayan ng kanyang buhay na kapag tunay tayong nagtitiwala, may mga kamanghamanghang nagagana. Marahil ito ang pinakamahalagang aral na may pamumuhay natin. Hindi tayo inililigtas ng pananampalataya sa mga pagsubok, ngunit binibigyan tayo nito ng lakas para harapin ang mga iyon.
At ngayon, nais kong malaman, anong bahagi ng kwento ni Maria ang pinaka-nakaantig sa iyo? Alam mo na ba ang mga detalyeng ito tungkol sa kanyang buhay at kamatayan? Ibahagi ang iyong komento, nais kong marinig ang iyong pananaw. At kung naging makabuluhan para sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel, a-activate ang mga notification, at ibahagi ito sa isang tao na kailangang malaman ang kwentong ito. Hanggang sa susunod na content.